Talaga? Nakangangang sinabi ni Jubel. Kahit na halos sampalin na siya ng mga pera ng mga lalaking pumipila, ay nagawa niya pa ring pagtuunan ng pansin si Hector. Hector, tumigil ka nga. Sabi ko sabay hawi sa braso niyang nakapulupot sa akin. Para siyang na-offend sa pagtanggal ko sa braso niya. Talaga Hector? Bilhin mo lahat? Namutawi sa bibig ni Jubel habang hinahawi ang mga perang halos ipakain na sa kanya ng mga nasa pila. Ang unfair naman, uhaw kami kaya bibili kami. Parinig nung isang lalaki. Uhaw na uhaw din ako, kaya nga papakyawin ko yan. Sigaw ni Hector. Isang baso lang naman. Parinig naman ng isa pang senyor. Oo nga. Magsitigil nga kayo, sold out na. Sigaw ni Jubel sa mga lalaking nag-uunahan. Hector, hindi naman yata pwede yon. Kakasit up pa lang namin ng bot, tapos masosold out. Paano kung malaman ng pro na ganun ang nangyari? Hindi naman ata makatotohanan yon. Sabi ko. Oo nga. Sigaw naman ng nasa kabilang bot na nagbibinta ng bananakyo. Hector, palitan na lang ni Jubel si Chiska kung hindi ka komportable. Sila ang malalagot pag nireport nilang na sold out agad ang paninda nila alas 10 pa lang ng umaga. Humalukip-kip ako at nakita ko ang malungkot at nagtatampong itsura ni Hector. Hindi naman kasi pwedeng ako ang pumalit kasi di marunong si Chiska dito. Sigaw ni Jubel habang binibigyan ng samalamig ang mga bumibili. Tsaka isa pa, Jubel. Dagdag ni Sarah. Pag ikaw ang nandyan, baka di tayo buminta. Tumawa si Sarah pero inirapan lang siya ni Jubel. Habang pinagmamasdan ko ang dalawa, ay may nakaabang ng lalaki sa gilid ko. Hawak-hawak niya ang samalamig na binili at naghihintay sa yakap ko. Agad hinablot ni Hector ang dala kong free hugs at hinarap ang lalaki. Ako yung makakayakap mo pare. Ano, yakap na. Medyo galit niyang otas kahit na nakangisi. Halata ding nagalit ang lalaking may hawak ng samalamig sa asta ni Hector. Alam kong maaring buong batch namin at halos lahat ng taga Alegria Community College ay luluhod sa tagapagmana ng Dila Merced. Pero hindi natin maipagkakaila na marami din dito ang anak ng mga hasyendero. Mga may aso karera, malalawak na lupain, at iba pa. Ibig sabihin ay hindi lahat ng estudyante ay mapapayo ko niya. Bumili ako dito. Si Aldi pa ang may hawak niyang karatula, kaya dapat siya ang yakapin ko, di ba? Nakataas ang kilay na sinabi ng lalaki. O bakit? Ako yung may hawak ngayon kaya wala ka nang magagawa. Mas mataas ang kilay ni Hector nang sinabi niya yon. Habang sinasabi iyon ni Hector, ay agad na akong hinigit ng lalaki palapit sa kanya at matamang niyakap gamit ang isang kamay. Tinulak ko ang lalaki palayo at agad din naman siyang kumalas at ngumisi sa akin. Nang lumingon ako kay Hector, ay pinipigilan na siya ni Oliver at Mateo. Halos umusok na yung mukha niya sa pula at sa galit. Tinuro niya ang lalaki. Tangin na pare, girlfriend ko yan. Sigaw niya habang kumakawala sa mga hawak ni na Oliver at Mateo. Agad niyang nakwilyuhan ang lalaki. Hindi nagpatinag ang lalaki. Tumawa lang siya nang kwilyuhan siya ni Hector. Magkasing tangkad lang sila at halatang may sinasabi din sa buhay ang lalaking ito. Hector! Sigaw ko. Agad din naman siyang pinigilan ni na Mateo. Sumama pa si Coco at si Nagari at Greg sa pagpigil sa kanya. Montifalco, tama na yan. May narinig akong busis sa di kalayuan na nagsabi nun. Tumawa ang lalaki at nilingon niya ako nang kinalas ni Hector ang kamay niya sa kuwelyo nito. Hindi pa naman kayo Anya at umalis. Sumunod ang litanya ng mura ni Hector habang pinapalibutan siya ng mga kaibigan niya. Lumapit ako kina Jubel
at napainom sa malamig namin sa intinis ng pangyayari. In fairness di mo sinabing kayo na pala? Tumatawang wika ni Sarah. Di pa kami, sabi ko. Sinabi niya lang yun para mabakuran ako. Ay grabe, bakuran? Hindi ka pa ba nakakulong sa lagay na yan, Chess? Hindi naman yata masaya pag nakakulong ka. Pero kung sa mga bisig lang din naman ng isang Hector de la Merced, ay siguro ako na mismo ang bibilanggo sa sarili ko. Tumawa si Jubel sa kanyang naiisip. Umiling ako at bumaling sa mabilis pa ring humihinga na si Hector. Medyo bumalik na ang ibang freshmen sa kanilang bot. Humupa na rin ang mga osiserong kanina ay nakapalibot. Nakita kong lumapit si Hector sa bot gamit pa rin ang matatalim na tingin. Jubel, kung ayaw niyong pakyawin ko, ubusin ko na lang ang pandan Diyos ngayong araw. Kunin ko muna si Chiska. Okay lang? Aba syempre naman Hector, iyong-iyo na si Chiska. Tumawa si Jubel at nanliit ang matang tumingin sa akin. Gulo lang din naman ang dala niyan dito. Ngumiwi siya. Hindi pwede Hector, sabi ko. Tutulong ako dito. Kumunot ang noo ni Hector sa akin. Isa pa, wala ka bang itutulong sa kagrupo mo? Kawawa naman si Nakate. Sambit ko. May atraso pa sila sa akin, kaya wala silang karapatang manumbat. Lagi namang walang karapatang manumbat lahat ng tao sa'yo dito, sabi ko. Ano? Tara na, date na tayo. Anya, ha? Ayoko nga. Di ako makatingin sa kanya. Sus, itong si Chiska, dali na, sumama ka na, sabi ni Sarah. Oo nga Chess, may laro pa kami mamayang 6:00 ng gabi. Para ma-energize si Hector at manalo ulit kami, dagdag ni Mateo. Umikot ako sa bot para malayo kay Hector, pero sumunod siya sa pag-ikot ko habang parang Diyos na humahakbang palapit sa akin. Ano ba? Galit kong utas. Tara na. Anya, saan ba tayo? Tanong ko. Sa school, pasyal tayo. Kung boring na dilabas tayo. Napatingin ako kina Jubel at Marie na walang ginawa kundi ang tumango. Umiling ako at pumayag na lang sa gusto ni Hector. Kinuha ko ang bago at naghintay na siya sa may gitna sa akin nang nakangisi. Nihid to foot ko siya at hindi ko talaga mapigilan ng pagpupuri sa kanya. Kahit ano sigurong suotin niya ay babagay sa kanya. Polo shirt ang suot niya at maong na bagay sa hubog ng binti niya. Nakatopsider siyang sapatos at halatang mamahalin iyon. Naglahad siya ng kamay pero seryoso ang kanyang muka sa paghihintay sa akin. Nilagay ko ang sling bag ko sa balikat at pinuntahan siya. Pakasaya kayo. Kiss naman kayo ha para manalo sila mamaya Chiska. Tumatawang sinabi ni Jubel. Tinapunan ko sila ng naiiritang tingin pero ngumisi lang sila at itinaboy kaming dalawa. Nilagpasan lang din ni Hector ang bot nila. Hindi man lang siya nagpaalam sa mga kasama niyang si Nakate, Coco, Oliver at Abby. Napansin ko rin na palabas kami ng school. Hindi kami mamasyal sa loob kasi diretso ang lakad niya palabas. Hector, saan tayo? Tanong ko. Magpipiknik tayo ngayon. Anya sabay kuha sa kamay ko. Napatingin ako sa kamay niyang nakahawak sa akin. Sumimangot agad ako. Saan? Nalaman ko din kung saan nang sumakay na kami sa jeep commander. Kung hindi ako nagkakamali, ay patungo ito sa lugar kung nasaan ang gazebo. Tama nga ang hinala ko nang itinigil ni Mang Elias ang sasakyan sa daanan patungo doon. Nakita ko ring may kinuhang basket si Hector sa likod ng sasakyan. Pinagplanuhan mo ito? Naningkit ang mga mata ko. Siyempre, ganun dapat pag nanliligaw, 'di ba? Anya,
Umangat ang labi ko sa sinabi ni Hector. Binuksan niya ang pinto at lumabas na agad ako. Mang Ilyas, ititext ko lang kayo kung tapos na date namin ha. Tumango si Mang Ilyas at tinapunan ako ng tingin. Sige, mag-ingat kayo. Tumango din ako sa kanya at bumaba na sa sasakyan. Tara na. Wika ni Hector at hinawakan ulit ang kamay ko sa paglalakad. Ibang klase ka, hindi pa nga tayo. Lakas mo nang makapidi eh. Sabi ko, oy bakit? Hindi pa tayo pero akin ka na. Pwede nang gawin lahat. Paano pa kaya kung naging tayo na? Sumipol siya at ngumisi. Tinanggal ko ang kamay ko sa kamay niya at hinampas ko siya. Adikto, tumigil ka nga. Ilang minutong paglalakad ay nabanaag ko na ang gazebo. May maliit na bangka sa gilid nito. Wala naman ito noon pero feeling ko ay si Hector mismo ang nagpalagay noon dito. Pumasok ako sa gazebo at pinagmasdan ang kumikislap na tubig ng ilog na ito. Si Hector naman ay naroon sa labas ng gazebo at nilalatag ang banig na dala. Nakita ko ring may mga pagkain siyang dala sa basket na iyon. Next date natin, tuturuan kitang mga bayo. Anya, talaga lang ah. Sabi ko habang pinagmamasdan siyang umuupo sa banig. Halika dito, Chiska. Anya sabay tapik sa tabi niya. Kinagat ko ang labi ko. Hindi ko alam kung bakit bigla na namang nagtatatakbo ang puso ko. Isang hakbang ko lang ay naramdaman ko na agad ang panunuot ng lamig at paghuhurumentado sa binti ko. Ano ba itong nararamdaman ko? Ano ba tong reaksyon ko sa kanya? Ipinagkibit balikat ko iyon dahil nakita kong nag-angat siya ng labi. Mukha atang halata na masyado ang paghuhurumentado ko ah. Umupo ako sa tabi niya at tiningnan ang kabuuan ng ilog. Imbis na ang kanyang mukha. Huwag mo nga akong tinitingnan ng ganyan. Utas ko sa kanya. Nakita ko sa gilid ng aking mga mata ang pagngisi niya. Bakit? Ang sungit talaga nito. Kaya sarap mong bakuran eh. Lagi kang umaayaw. Tumawa siya. Mas lalong nag-init ang pisngi ko. Hindi ko na mapigilan ng pagtingin sa kanya. Ikaw talaga, kasi creepy masyado. Para kang baliw. Para kang obsessed sa akin. Ano ngayon kung ganon? Anong problema mo doon? Suminghap ako at madaramang pinikit ang mga mata. Hindi ko talaga alam, Hector. Hindi ko alam kung bakit para kang patay na patay sa akin. I mean, ayaw kong dugtungan iyon. Buti at napigilan ko ang sarili ko sa pagsabing, hindi naman ikaw ang unang nanligaw at nagkaroon ng ganito kalalang interes sa akin. Pero sa iyo ako lubos na nawirduhan. Ang bilis kasi. Iniba ko ang liko ng sasabihin ko. I mean, unang pagkakakilala pa lang natin, agad mo na akong pinurmahan. Excuse me, hindi kita pinurmahan na. Inirapan niya ako. Napangisi ako sa pag-iinarte niya. We, talaga? Malagkit ka kayang makatitig sa akin? Ikaw ang may malagkit na titig. Kaya lumagkit ang titig ko kasi nang aakit ang titig mo. Umirap ulit siya. Ha? Nag-alab ulit ang pisngi at leeg ko. Nakuha mo lang naman ang atensyon ko kasi nangaakit ka kung tumitig. Kung sana, di mo ako tinitigan ng ganon, ay sana di kita napansin at di ako nahulog. Nag-iwas siya ng tingin. Hoy, excuse me. Tumutulo ang laway mo sa akin ng mga panahong yon. Kaya nagtataka ako bakit si Kuko ang sinasabi mong gusto mo. Gayong makatingin ka sa akin, parang hinuhubaran mo ako. Abat ang kapal din naman ng mukha mo ah. Sabi ko. So ibig mong sabihin kaya mo lang ako pinurmahan kasi alam mong may gusto ako sa iyo base doon sa titig ko? Ha? Binatukan ko siya. Aray!
Sumimangot siya sa akin. Tsaka isa pa, ibig sabihin, pag may babaeng malagkit ang tingin sa'yo, lalagkit din yung tingin mo sa babaeng yon. Ibig sabihin madali kang naaakit. Medyo galit kong utas. Kung mabilis akong maakit, chiska, edi sana noon pa lang ang dami ko ng girlfriend. Sana noon pa lang ay di na ako virgin. Nalaglag ang pangako sa salitang ginamit niya. Halos lumubo ang pisngi ko sa sobrang hiya ko. Hindi ko alam kung bakit ako ang nahihiya. Siguro ay dahil pumupusok ang isipan namin. Tumawa ako. Tumingin siya sa akin ng nakakunot ang noo. Bakit? Ikaw, di ka na ba virgin ha? Tanong niya. Ano sa tingin mo? Nakangisi ko pa ring sinabi. Nakita kong pumula ang pisngi niya. Sa sobrang pula ay aakalain ko nang may kalaban siya. Unti-unti ko ring nakita sa mga mata niya ang pag-aalab nito. Para bang may kung sinong uminsulto sa pagkatao niya. Tumawa ulit ako. Imbis na humagalpak ako, ay hinila niya ang pulso ko at inilapit niya ako sa kanya. Sagot, chiska. Ang busi mo talaga. Paano kung di ko yun sagutin ha? Tumawa ulit ako. Sagot. Sigaw niya. Napangiwi ako. Oo na, virgin ako. Medyo natatawa kong sinabi. Huwag kang magsisinungaling sa akin. Hindi naman ako nagsisinungaling. Sabi ko kahit na may bahid pa rin ng tawa ang tono ko. Ba't ka tumatawa? Kasi nakakatawa ka. Ang word mo. Bakit ba natin pinag-uusapan ito? Ang word. Sorry. Pero aaminin ko, nang naging kami ni Clark ay mayroon na siyang mga naging ex. Hindi na siya virgin noon. Kaya alam kong naging mahirap sa kanya ang relasyon naming umabot ng 1 taon. Pero hindi pa niya ako na ikakama. Malaki din ang respeto niya sa akin. Kaya umabot kami ng ganon. Pero hindi ko nalaman kung mayroon nga ba talaga siyang respeto gayong may ginawa na silang milagro ng kaibigan ko. Kasi sabi mo ako yung may malagkit na tingin sa'yo. Anya, totoo naman. Hindi ko talaga maintindihan. Ang bilis ng pambabakod mo sa akin. Nag-iwas siya ng tingin at sumimangot. Mabilis din naman kasi kitang nagustuhan. Tumango ako at nagtaas ng kilay. Mabilis din niyang mawawala. Sabi ko nang wala sa sarili. Lumingon siya sa akin at sumimangot. Ngumisi ako sa kagwapuhang nakasimangot sa harap ko. Ito ang high definition na gusto ko. Isang mukhang walang ginawa, kundi ang buhayin ang kung anumang insekto ang nasa tiyan ko. Parang balahibo ng manok na nanunuyang inilalanda sa bawat sulok ng tiyan ko. Nakakakiliti, nakakaangisi, nakakapaghurumentado, nakakakurinte. Subukan mo, tingnan natin kung hanggang kailan ang pag-ibig ko. Malamig niyang sinabi. Ayaw pa kitang sagutin. Nag-iwas ako ng tingin at pinaglaruan ng mga pagkain namin sa tabi. Bakit? Baka agad yang mawala kasi mabilis ka rin nagkagusto sa akin, di ba? Sagutin mo ako nang masubukan natin, chiska. Mataman kaming nagtitigang dalawa. Nakatukod ang isang kamay niya sa banig. Ang isa naman ay malayang hinaplos sa pisngi ko. Umihip ang malakas na hangin habang nakita kong bumaba ang tingin niya sa mga labi ko. Damn, his perfect nose. Damn his perfectly angled jawline. Damn his perfect skin. Damn his perfect warm and deeply eyes. And damn the perfect red lips. Kinagat niya ang kanyang labi at pinikit ang mga mata bago umatras sa akin. Nakaawang na ang bibig ko at hinihintay ko na lang ang pagdampi ng labi niya. I'm gonna kiss him like how I was to be kissed. Hahalikan ko siya ng maiinit at mahihinang halik. Iyon ang naging plano ko pero naglaho ang lahat ng ito nang sinabi niyang, kumain muna tayo. Anya at tumayo para mag-stretch. Ha?
Okay. Narinig kong marahang utos niya habang pinagmamasdan ng ilog. Ngumisi ako at kumalabog ang puso ko. Tingin ko ay hindi lang akin ang mabilis at malakas na pumipintig ngayon. Pakiramdam ko'y mas naguhurumintado pa ang kanyang puso. At dito ko napagtanto na baliwala ang lahat. Baliwala si Clark. Baliwala ang mga lupang nagpipigil sa akin. Baliwala ang mga taong ayaw sa aming dalawa. Ayaw sa akin, baliwala. Dahil nahuhulog na ako sa kanya. Mabilis, matulin, at diretsong pagkahulog.